So, may nagsabi pa, ewan ko lang kung sino nagsabi niya na pagbalik niya, nakagarapon na yun, o di ba? Hindi lang ito pala dyan ang mababawa sa alyansa. Eh, nako. Pero ang gulo ng sitwasyon, ha? Marami pang gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa'yo noong nakaraan, meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon lang naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama. At iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pag-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng bagong What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Nating pag-usapan today is March 30, araw ng Linggo or Sunday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi. Ay, shoutout muna natin lahat ng viewers natin abroad. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagtutok at pakikinig at dito sa programa natin dahil ito ang mga issue ngayon at talakayan natin lahat ng mga dapat natin pag-usapan at imahimayin natin yung mga yan, no? At higit sa lahat, Diyos ko, Santissima talaga. Okay, pati yung mga viewers natin sa lokal, sa Pilipinas, shoutout po sa inyo, mega love shoutout. Maraming salamat po sa pagkatutok nyo dito sa atin, no? Kay Joe Malone TV. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Grabe. Okay, yung mga nakaraan pinag-uusapan natin na kahit papaano nakikita na natin yung dahilan. Di ba? Dahilan kung bakit ando doon si Tatay Digong. Okay. Di ba? May pros and cons naman. In fairness naman. Nga lang sakripisyo lang talaga si Tatay Digong. Okay. Bago yan, lahat ng mga bago pasok dito sa channel natin, yung nakakapasok lang, pakisubscribe na lang po mga kayon. At paki-click yung bell icon. Tapos pag-click ng bell icon, i-click na rin yung all. Diba? Para all notification ang ibig sabihin nun. Pati na rin yung mga datihan natin, paki-double check yung mga lagi nanonood sa atin. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman pa-subscribe naman para dumagdag naman na itong ating mga subscribers. Tapos paki-like and share yung video natin dahil lately bumababa yung views natin. Pinagtitripan na naman tayo ni YouTube. Pareho ko naman ng channel natin. Paki-like and share yung video natin. Yung like, importante yun kasi talagang yun doon nagsisimula yung yung algorithm ng YouTube. Okay? Yun lang. At ito, pag-usapan na natin. Pag-usapan na natin to. Maraming salamat sa pagtutok nyo sa akin. Pag-usapan natin ulit yung mga issue sa bayan, sa lokal, sa national, kung saan campaign period na kasi. Nag-start ng March 28, 45 days yan na campaign period bago mag-eleksyon. So, sa lokal sa lokal. So, yung mga nasa lokal, yung mayoral, saka yung mga congress, yung mga re-election sa congressmen, mga party list, yan. Simula na sila. Okay? Simula na. Ito, umpisahan natin sa Caloocan. Trillanes, pinagtripan ng mga taga-Caloocan. Kasi syempre, di ba, may mga campaign na yan. Ay, ang tawag dyan, motorcade. Di ba, may mga motorcade. Habang dumadaan, ito si Trillanes, merong dito ng sisigaw, Duterte. Duterte. O, di syempre, talagang malaking sampal yan sa kanila. Di ba? Alam naman natin na isa sa mga mortal na kalaban ng mga Duterte, itong si Trillanes. Si Trillanes po ay tumatakbo sa Caloocan bilang pagka-mayor. Pagka-mayor. Dalawa lang po sila naglalaban sa Caloocan. Si Along Malapitan. Si Along Malapitan, yan po yung anak ni Oka Malapitan na humawak ng Caloocan. Matagal hinawakan ng Caloocan. At in fairness naman sa Caloocan, gumanda naman ang Caloocan. Di ba? Gumanda naman ang Caloocan. Dalawa lang sila naglalaban dyan, Long Malapitan at saka yung anak ni Ocayan at saka si Trillanes. So, dalawa sila naglalaban. Okay, dumaan ang caravan o ang motorcade ni Trillanes at doon na pinagtripan. So, sisisigaw, Duterte. Panoorin natin. Duterte.
Di ba? Di ba? Harapang bastusan, di ba? Eh, ang sinabi nung alalay ni Trillanes, ano daw, nakakulong na, nakakulong na. Parang gano'n, di ba? Nakakulong na. Nakakulong na daw doon, dilala daw doon. Tapos sinabi naman natin, pinakulong nyo, di ba? Pero sige pa rin si ate, Duterte na Duterte. O yan ang nangyayari, di ba? Talagang, well, given naman yan. Pero talagang pagka binangga mo ang Duterte, parang taong bayan talaga ang binangga mo yan. Di ba? Taong bayan ang re-respack sa'yo, di ba? Panoorin natin ulit. So, may nagsabi pa, ewan ko lang kung sino nagsabi niyan ha. Pagbalik niya, nakagarapon na 'yon, o di ba? Kung sino man yung nagsabi na 'yon, di ba? Grabe, di ba? Oh, grabe ring rest back, grabing bastusan din eh. Pagbalik niya, nakagarapon na. Ewan ko lang kung kanino nang galing 'yan. Oh, wag daw sambahin, nakakulong na. Wow. Bili mo, di na nga pinagkakaguluhan, no? Oh, tignan mo yung caravan, yung motorcade, hindi pinagkakaguluhan. Compare dito kay Isko Moreno, di ba? Napanood nyo sa atin, may mga live tayo. Talagang dagundong. Talagang antundo, dagundong, talagang naglabasan. Pero dito kay Trillanes, wala eh. Walang naglabasan eh, di ba? Ayan ang sinasabi natin, pagka binangga nyo ang Duterte, talagang parang binangga nyo rin yung taong bayan. Dahil alam naman natin, maraming nagmamahal dito kaya Duterte, di ba? Yan. Yan ang mangyayari sa inyo, di ba? Pag kinalaban nyo ang mga Duterte, dahil supporters, mga nagmamahal kay Duterte, ang babalik at re-respack sa inyo. Okay? Di ba? Pag-usapan naman natin itong si Senator Amy at yung Team Alcancia kasi medyo, ano ko na to na-forecast ko na, na-foresee ko na to Napalubog na yung bangka nila. The boat is sinking. Abandon the ship na, kumbaga. Kasi yun nangyari kay Tatay Digong, yun lagi ko sinasabi sa inyo, may dahilan di ba? May dahilan. At unti-unti na natin nakikita yung dahilan. At malamang sa alamang, eto na yung dahilan na yun. Ang paglubog ng Team Alcancia, Team Alyansa, di ba? Nakikita nyo, umalis na si Senator Amy Marcos. O, di ba? Kasi 11 na lang yung, yung in-announce ni President Bongbong Marcos. Tapos later, nalaman natin na umalis na nga si Senator Amy. Actually, nandoon siya kahapon ng March 28. Noong isang araw, doon kay Isko Moreno. Doon siya. In-invite siya ng in-invite siya para makapagsalita doon. So, nakapunta siya, nakahabol siya. So, si Senator Amy nakaalis na sa Team Alyansa. Meron pang parang nanganganib. Although, hindi pa naman official, Hindi pa naman official, pero parang merong mga iilan na gusto na rin tumiwalag. So, ito yung sinasabi natin na the boat is sinking. At abandon the ship na ang nangyayari. Yan. Akala nila nagtagumpay sila. Di ba? Hindi nila alam. Bumangga rin sila sa pader. Di ba? Na kahit na nagsimula na ang mainit na panahon, meron pa rin taong nanlalamig. Iya. Ba? Nanlalamig? Ang lamig-lamig. Akala ko pa naman nag-iinit yung mga batikosan. Sino yung nanlalamig na yan? Nako po. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nanlalamig na raw. Kanino? Sa kanyang kapatid. Akala ko pa naman. Hindi kay First Lady. Hindi ba the other way around na yung kapatid ang nanlamig sa kanyang pakinggan natin. ading? Pakinggan natin si Senador Amy Marcos. Yeah, ano sige. nga ba talaga nangyari? Senador Amy. Super ate. Hirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Ni isa na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyong to kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Ayan. Ayun. Nanlalamig na. Yung sinabi niyang soberanya, Oo. malamang ang tinutukoy niya ron is kung pwedeng gawin kay Duterte to, kay dating Pangulo, Oo. pwede rin gawin doon sa mga susunod pa. Ayun. Sigurado. Didemanda mo lang doon, sisiraan at sisiraan mo. Sigurado Tapos yan. padadala mo na ron. Ayun ang. Dahil hindi mo kayang patunayan dito sa Pilipinas,
na kriminal nga yung dinidemanda. Lalo yung mga impeachment official, impeachable official, no? Yes, Supreme Court, marami yung mga opisyalis ng bayan yan na impeachable eh. Paano kung ganyan din ang nangyari, no? Kaya Oo nga. nga. Kaya Merong impeachment case, so kaya naman, sinampahan din ang kaso sa ICC. Oo. Kaya sinasabi niya yan. Huli ka agad. Oo. Kaya ang ginawa ko ng Senador, Amy Marcos, dahil dyan, total, malamig ka naman na sa akin, ayoko na rin sa'yo. Yun, sinibak na. Oo. Ayaw na. Ayun na. Tumiwalag na po si Senador Amy Marcos Yun, naghiwalay na ng landas. sa alyansa para sa bagong Pilipinas na suportado ng Administrasyong Marcos. Alam mo, ako ang isa sa mga masasabi ko nalungkot sa balita na yan, Nelson. No? Bakit? Alam mo, kasi tayo, ugali natin, ayaw natin lalo yung magkakapatid, di ba? Yung biological nakapatid mo, di ba? Sa laman. Sibling. Yung mag-aaway kayo dahil sa sa politika. Nakakalungkot yung bagay na yan, Nelson. Kung matatandaan natin, Jen, sa tingin ko, nauna nga ang alyansang alisin siya eh. Dahil hindi siya binanggit eh. Oo, matatandaan nyo, nung last na rally, campaign rally, ay 11 na lang ang sinabi na kandidato ng alyansa, di ba? Sa Cavite yan eh. Oo. Kaya mukhang hindi lang ito pala dyan ang mababawas sa alyansa. Eh, nako. Pero ang gulo ng sitwasyon ha. Marami pang gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa'yo noong nakaraan, meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon lang naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama. At iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pag-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala mo ba yung dalawa pa? Na in the coming days, baka... Kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may ganon. pahiwatig lang. Ito, maintindihan ba kung bakit eh? Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Yan. Maintindihan mo. Alam naman natin, yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Oo. Alan. Si Alan. Senator Peter Alan. Oo, Alan Cayetano. supporter. So, understandable. Kinakanta-kanta ko pa naman yan. No? Alin? Yung Pia Cayetano. Di ba pwedeng Dante Marcoleta? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon eh? Palitan mo na. Ay, nako. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante dyan eh. Bakit siya kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang naman. Ano kinakanta? Ano May kinakanta? LSS eh, yung lasang syndrome. Ang kinakanta ko kasi, pambansang simang kampante kay Dante. Ayun, ayun dapat. Number 38 sa balota. Ayoko na ng Pia kayo tanong. Ano yan? Dante na. Ay, ano sa, ganun ba? Sino pa yung isa? Yung pangalawa. Isa pa lang nabanggit mo eh. Eto naman. Kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang hindi maganda yung Hindi ginawa. maganda yung ginawa. Okay. Nag-umpisa sa tatay. Tatay. Oo. Asawa. Anak. Eto, anak din. Oo. Kami- Tatay, nanay, tapos yung anak. Oo. Tapos ngayon, Eto na. anak din. Baka daw, ito pa naman, hindi pa naman official. Ha? Hindi pa official ha. Hindi naman sinasabi lang official. nila. Kumbaga kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Ito si Kaya pa sa hilot. Congresswoman Camille Villar. Pero ako, knowing bilyar, kayang sumolo niyan. Oo. Kayang sumolo May, niyan. may ano yan eh, may sariling makinarya na. Yes, tsaka may resources yan. Kung Totoo yan. pag-uusapan may resources. At saka kung sa tingin ko ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbis ay nakakahadlang pa ang alyansa, Yes. baka magkalasan nga yung iba. Oo. Hindi, kasi, ako sa tingin ko, baka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Villar, tama ba? Nationalista Party? Oo, NP. Oo, NP yan eh. oo. Tatlo sila dyan eh. Meron pa? May tatlo yan. Ay, di, hakatakin na yun. At siyempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya Oo nga. Manny Villar at saka Cynthia Villar. Sa funding, ano? Kung ang pag-uusapan ay funding. Oo nga, oo Eh, hindi ko na sasabihin ko sino. Alamin na lang. Kung Sino, sino yung sino NP? sa tatlo ng membro dyan Naku. ang kapartido nila sa NP rin. Naku po. Eh, Ganun naman ang, sana. Mali tayo, no? Jen, ipinagmalaki pa naman ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Na? Doon sa unang-una nilang campaign sortie, ha? Yung sa Ilocos Norte. Sabi niya, tayo lang. Oh. Ang partido na nakabuo ng kompleto. 12 tayo. Pwede ba natin ipaalala? Baka sabihin Hindi, nila, kompleto naman, 11. 11 na lang kompleto. Kompletong 11. Meron ba tayong video nun? Meron, gaya lang, mukhang hindi naman inihanda eh. Ganun ba? Pero nakita natin. Pero natandaan mo yun, di ba? Oo, Nakakompleto. oo. Yung pabulol-bulol pa nga eh, di ba? Hindi, sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. Tsaka ito talagang pinili natin yan. Subok yung mga yung tao na yan. Oo. Yung kabila niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan na pinabili lang Yun, ng suka yun, eh. yun. Magkakaroon Doon nagsimula kami- yung Yes. napabili lang ng suka. Yes. Yung mga kalaban daw nila. Oo. Oo. Eh, ganun talaga. Ha? Nako. Ang isa sa naaawa ko dyan,
ngayon na ipit. Alam mo kung sino? Sino? Senator Francis Tolentino. Oo nga. Yo. Well, alam mo na, si Santol, kasama sa palatuntunan niya. Wala tayong masamang tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement, nakita kong pinost niya ay mali ang ginawa ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang nilabas ng statement ngayon. But of course, well, huli man, no? At nandoon na kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, still hindi pa rin uhuli kung kikilos yung mga tao at sasabihin ng totoo. Yes. No? Especially ito pong ating mga mabatas. Ayun na, nasa kalye na. Tindigan. Nasa kalsada kung na. ano man yung tama. No, kasi bihira na ata sa ating lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo. Ayun nga. 'Di ba? So ngayon, unti-unti na. Ito, nangyayari na. Marami kasing sa online lang, ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang super ate? Samantala, nung nandoon sa Villamor, dapat lumabas na. At nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko doon sa gate na yun, kapag si super ate ang nagpumilit pumasok, hindi siya awatin ng mga sundalo at pulis doon. Di ba? At sa huli naman daw, tama yun, Kuya Bianin, sa huli naman daw, sa hearing, may dapat niya, nagsampa siya ng kaso. Sa mga Yun, gumawa ang dapat. sa batas. Abay, dapat niya, kinasuhan niya bilang chairman ng Well, hindi Senate pa yata Committee on tapos Foreign na bang Relations. hearing? Tapos na? Magpapatawag para uli. Kung hindi. meron pa silang maimbitahan. Well, dyan natin makikita na honest to goodness ba? Kasi meron tayong kilalang senador na investigasyon lang eh. Oo. Matapos imbestigahan, inimbestigahan na. Oo. Ayun, imbestigahan na. Wala nang nangyari. Naimbestigahan na. Investigahan. Alam mo na yun, di ba? So, ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagkaarigluhan o ano, di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. Yun. So, yung pong ganyang mga mambabatas, yan po yung dapat tutukan nating mamamayan. Lagi natin titingnan, ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao o para lang sa sariling kapakanan? Diba? Yan. Diyan natin malalaman kung honest to goodness nga si ate. Pero dapat nagkasor siya, no? Pero sinabi naman niya na hindi niya, kung magkakaroon pa ng part 2 yung session, nag-gather pa sila ng, siguro, ng mga dokumento para, yung witness o investigasyon, kung madudugtungan pa o hindi natin alam kung anong mangyayari dyan sa hearing na ginawa ni Senator Amy Marcos. Pero nevertheless naman, wala na eh, di ba? Ando dun na eh. Tama naman sila eh. Nando doon na si Tatay Digong. Mas nakikita pa nga natin yung dahilan, yung sakripisyo ni Tatay Digong kung bakit nasa labas lahat ng tao ngayon, nasa kalye, nagsisisigaw, Duterte, Duterte. Mas maiintindihan ko pa yung ganon kaysa yung gustong gawin ni Senator Amy Marcos na parang nakahang tuloy tayo ngayon. Diba? Okay, nagkaroon ng hearing, so, tapos ano na, magkakaroon pa ba ng pangalawa? Makakasuhan ba yung mga diba? Hindi natin alam, nakahang tayo sa part na yon. Mas gusto ko pa mas okay pa tong ginagawa ng mga supporters ni Tatay Digong tayo na nandoon sa kalye at sinisigaw yung hustisya at Duterte, Duterte. Mas okay yun eh. Diba? Mas okay yun. Gaya na sinabi ko nung huling video natin, lahat naman to, ang common denominator nito, kung i-describe natin lahat ng tao, lahat ng supporters ni Tatay Digong na nasa labas, yung history na ginawa ng birthday ni Tatay Digong, ang common denominator niyan is pagmamahal. Kung i-describe natin siya ng one word, pagmamahal. Di ba? Pagmamahal. Tingnan nyo to. For our own, how do you call it? Love. Love Diba? for the president, Pagmamahal. for the president, and love for our country, and our sovereignty. Ang sovereignty po natin ay inapakan. Wala na talaga. Ang tao po bilang Pilipino ay hindi po pwedeng itapon sa ibang bansa hanggat walang due process na galing sa Pilipinas. Ano po ang due process? Ano po yung due process? That is, rendition po ang tawag sa ginawa nila. We all know that. Pero, to support him and to show our love, we are here. Nag-absent po kami para bigyan ng suporta ang ating mahal na Nag-absent pa yan sa Because he trabaho. did Maraming salamat sa everything inyo for us. kung nanonood man kayo dito sa He akin. did everything. Thank you. For those people na nasa naka-sentence na to death doon sa Emirates Arabs or whatever. Huwag na sabihin ano. Kasi, di ba, naglikom pa siya ng blood money para lang yung mga nakahilera sa death sentence mabawi at hindi na bitayin at umuwi na ng Pilipinas. Yung sariling atin, naging presidente. Yes. How could we do that? Tell me.
How could we do that? We can't. Bilang presidente ng Pilipinas, ex-president, normally, may treatment siya dapat. Hindi ganon, hindi ganon. Ganon Ayan lang si yun. mga partner, naglabas ng kanyang saloobin po sapagkat mahal na Salamat mahal po po. niya ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang tatay ng bayan, si Tatay Digong. Opo. Ayan, punta tayo sa ibang mga kababayan natin. Andoon So, po yung ayan England. po, Anyo po yung England. mga Pilipino dito London. sa Europe, sila ang artista sa SMNI. Kami ay boses lamang. Ako'y followers. Boses Yeah. lamang. Pastor Apollo Kibloy. Ako'y followers. Tikong, we love you. Sa lahat Grabe ng suporta, natin, no? Ng ano ngayon. Pagmamahal yan. namin, Suportado kayo namin. Mga Pero mo umabsent pa sa trabaho. Bawas sahod yan. Pero Ma'am, wala silang nakikita pake. po tayo ngayon sa Hello. live. May wish kayo kay PRD. Happy birthday. Happy birthday! Kaya yan! Hmm. Nandito pa Just kayo happy kahapon? birthday, ha? Dito kayo kahapon? Gabi ka na mga work ngayon lang. Saan pa kayo galing, ma'am? Sa Paris. Uy, Paris. The Hague, Grabe. Netherlands. Pumunta lang sila dito mga kapartner para magbigay ng moral support sa ating Tatay Digong. Yan. Thank you! We stand for Duterte. Hmm. Bring him home. Yeah. Yan ang sigaw. Yan. I love you. Grabe yung sombrero. Gucci. Ito yung sa labas ng detention center. Mga partner, mga kababayan. Dami, no? May mga nakalatag pang siguro doon sila nakahiga, nagpapahinga. Lamig siguro dyan, no? Yan, ma'am, good morning. Good morning, SMNI. Saan pa tayo galing? France. Paris po. Paris. Ilang oras galing doon? 3 years normally pero humaba pa hinto-hinto sir. 3 hours, wow. Mga Pilipino, oh. Good no. Pumunta lang kayo dito para Pupunta si Para suportaan ang hindi pa dating natin alam kung presidente. anong oras, ma'am, pero ayon sa sinabi niya kahapon, ang bibisita ngayon ay yung mag-ina. Yung si Kite at kakasihan nila. So, mag-giveaway siya sa dalawa. Pero hindi siya pupunta. Hindi niya sinabi, ma'am. Ay, sir, ito ang Finally. ang taga-Belgium. Ay, sir, shout out sa sir? Sa mga Pilipinong nanonood sa atin. Ay. Isiminay, perfect kayo, amigo. Hmm. Kita rin kita. I-block na ng GMA, ABCB News. Tanan, i-block na. Kay Isiminay, sulit na lang na. Hasta ilang radio, TV, apila na. Tanan, i-block na. Ang News Blast, sir, diba? Balik na, sir. Balik na News News Blast at Blast. saka News Nightlight Blast na News. lang atong ipabilin. SMNI. Mabuhay ang Isiminay, totoong balita. Thank you, sir. Dito kakapon, sir? Wala. Okay. Trabaho. Karon lang kay kinahanglan natong responsibilidad nato. Salamat, sir. See you around. Bye. Grabe, mga Bisaya ba yun? Pero nasa Netherlands, nakakaingit. Diyos ko! Never been to any country except Singapore. I never been. Diyos ko. Gustong-gusto ko mag-abroad. Gustong-gusto ko nga magtrabaho abroad. Bye. Thank you. Grabe. Lalo na sa mga Switzerland, New Zealand, Australia. Gusto ko mag-work dyan. Everyday. Good morning. From Vancouver. Yung mga viewers natin abroad, pwede ba ako dyan? Halimbawa, ang trabaho ko, vlogger. Tapos, pwede ba akong magtrabaho dyan sa ibang bansa? Kunyari, hindi ko alam eh. Hindi naman official na trabaho. Kasi yung yung hindi naman formal na trabaho kasi yung pagiging vlog eh. Pero gustong-gusto kong magtrabaho dyan. Alam mo, gusto ko mag-stay abroad. Tapos ang trabaho ko lang siguro vlog. Siguro ganun. Ayun, ang gustong-gusto kong gawin. Bring PRD home. Don't lose hope. Actually, everything has a plan. Timing is everything. In God's timing. Isang bus yung umaga. Hello. Happy birthday, Tatay Digong. Ayan. Grabe, no? Kahit na I'm sure maganda buhay nito mga to. Kahit pa paano, maganda naman ang buhay siguro nito mga to. Pero hindi nila nakakalimutan si Tatay Digong. Pastor! Be strong! Si Pastor Apollo Kibuloy.
Ipapanalo natin, Pastor. Ipapanalo natin, ilaban natin sa Tatay Digong. Yes, both straight, PDP laban. Yan, emotional si ma'am. Paglaban. Saan kayo galing, ma'am? London. London, Diyos ko. Yan. Grabe. Honestly, hindi deserve ng dalawang taong ito na binaboy nila. Hindi. Nanggaling pa po kami ng London at bati ng happy birthday, makiisa Yung pinasok para nila, sa ating Pangulong Duterte. ang pinasok nila ang QGC, ilang araw, ilang linggo kong iniyakan, ilang araw kong galit na galit ako. Tapos may mga namatay pa, may pinatay pa, mga walang hiya, mga walang hiya sila. Hindi ito deserve ng mga taong mabuti. Ito mga to, feeling ko hindi na babalik ng Pilipinas to. Di ba? Kung bumalik man to, ano lang siguro, tourist. Hindi ito tama. Yan. Grabe. Taong bayan talaga yung re-respect eh. Boses ng taong bayan. Hindi talaga, mali. Dito lang tayo, mama. Okay, so mayroon mo ng galing pa sila ng all the way from Canada. So ilang araw na kayo dito, ma'am, sir? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Uy, grabe. Saturday. So, 5 uwi na days. sila ng Canada ngayong araw na to. So, magbigay lang sila ng mensahe po para sa ating Grabe, mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bago sila aalis sa lugar na ito sa kung saan nandito po si Tatay Kasi Digong. kami, ang Sige, ma'am. Para kay FPRD, paligon lang. Ayaw og surrender kay kami. Di pod mi mo surrender para imuha. Di ami permis sa imuha nagasuporta. Kadayon lang ta. Ito sariling opinion Bring ko home to. PRD. Don't lose hope. Sariling opinion Don't ko lose to. hope. Thank you, sir. Thank you. Ingat kayo sa biyahe. Salamat. Grabe, salamat sa inyo ha. Salamat sa mga Nabalitaan suporta. namin Nasa social media na si Lisa na detain sa US. Mga traidor sila, ang Diyos hindi natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi deserve ng matanda. Hindi deserve. Yes. Sa totoo lang, ang kaso ni Tatay Digong, kalingkingan lang yan. Wala silang kakaso sa matanda. Pero patraidor ang ginawa nila. Patraidor. Buwiset sila, buwiset! Buwiset! Baka makapagmamura pa to si nanay. Ramdam yung galit eh. Well, sino naman? Kahit sino naman supporters, magagalit eh. Tama yan. Bisaya ako eh. Sa Tatay Digong lang ang nakapagpatino ng mga tao. Hindi na babalik ng Pilipinas to. Bumalik man to, mamamasyal na lang. UK. UK, United Kingdom. Sa totoo lang, gustong-gusto kong lumipad agad-agad nung dito. Pero, alam mo na pag gano'n ang nangyayari. Sige, salamat. Thank you, ma'am. Laban natin. Bawi tayo sa eleksyon. Shoutout sa inyo, mama. Maraming salamat sa suporta nyo kay Tatay Digong. Ako, boto nyo lahat ang straight ng mga kandidatong Tatay Digong. Otherwise, wala kayong tulong galing sa akin. Malente kayo. Thank you, ma'am. Walang ayuda kapag hindi nyo binoto. Panalo nyo yan. Sorry. Hello, happy birthday. May sombrero pa sila, no? Nakakatuwa. Andito kami lahat from Paris, UK, and Germany. Sarap. Thank you. Grabe. Dapat diri kami sa live tayo. Diri kami sa kabangan. Okay siya. Yeah, I like it. Hello, Esmeralda. Happy birthday. Happy birthday, Tatay. Happy birthday to you. Happy anniversary, brother.
Yan ang pagmamahal. Salamat sa inyo kung napapanood nyo man itong vlog natin, kung may nakakakilala. Paki-comment naman dyan kung nandiyan dyan kayo dyan sa mga oras na yan. Maraming salamat sa suporta nyo kay Tatay Digong. Ito yung sinasabi natin na common denominator. Kung may explain natin in just one word, pagmamahal. Diba? Pagmamahal. Hindi mo gagawin niya kung hindi mo mahal. Hindi ka lalabas kung hindi mo mahal. Hindi mo ititigil yung trabaho mo, hindi ka absent. Hindi mo iiwanan yung ginagawa mo sa bahay mo kung hindi dahil sa pagmamahal na yan. Totoo yan. Diba? Baga, love moves in a mysterious way nga eh. Diba? And also God moves in a mysterious way. Diba? Wala naman iba nakakalam nito kundi ang Diyos lang. Sa totoo lang. Siya lang naman. Alam natin, kung kakapitan lang natin yung salitang lahat ng nangyayari dito sa mundo, lahat yan, may dahilan. Diba? May dahilan. Basta manalig ka lang sa Kanya. Diba? Lahat yan may dahilan. At least kahit paano ngayon, nakikita na natin unti-unti yung dahilan. Naging instrumento na naman si Tatay Digong doon sa dahilan na yun. Diba? Gets niya? Gets niya mga kayon? Si Tatay Digong ang nagsakripisyo at naging tulay para doon sa dahilan na yon na gustong ipakita sa atin. At kahit paano medyo nalilinawan na tayo. Diba? Kaya nga ang personal na hiling ni Tatay Digong, diba, para sa anak niya si VP Inday Sara, iboto yung PDP laban, papasukin yung 10 para hindi makumpleto yung 16 votes na kailangan para makonvict si VP Inday Sara. Yun ang first step para sa tunay na laban. Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. March 30 today, araw ng Sunday. Punta tayo mamaya sa church at magdasal din ako, syempre. Maraming salamat. Nag-upload lang ako. Isa lang ang upload natin para pagkalinggo kasi kailangan ko ilaan yung kalahating araw naman para doon sa Panginoon natin. Dahil ako naniniwala ako dyan na kahit anong gawin mo, trabaho, kahit anong gawin mo sa buhay mo, kung hindi yan align doon sa gusto ng Panginoon, hindi ka magpa-prosper. Diba? Dahil unang-una, makakasurvive ka kasi nagtatrabaho ka. Pero hindi ka magpa-prosper kasi ang sinabi ng Panginoon natin ang plano niya is not to harm you, but to prosper you. Okay? Maraming salamat sa inyo. Happy Sunday. God bless po sa lahat ng nakatutok. Sana paki-like na lang yung video natin at huwag di kayo mag-skip ng ads. Supportan nyo na yun sa akin. Pati doon sa mga members natin dito sa Jomalon TV, maraming salamat po. God bless po.